Ang ating bagong kwento ay patungkol sa isang number 1 hitman na napunta sa ibang mundo upang e-conquer ang mundo ng Merm World. Sa pagsisimula ng ating kwento ay may makikita tayong isang kamay na binuksan ang pinto at nang makalabas siya ay sinasabi niya sa kanyang isip na napakainit ng panahon ngayon habang makikita natin ang ating bida na nagsindi ng kanyang sigarilyo, habang sa kanyang likuran naman ay may tumawag sa kanya, at tinatanong siya nito kung saan ito nanggaling. At napalingon na nga ang ating bida sa lalaking tumawag sa kanya habang nagtataka, habang ang lalaki naman na duguan at di na makatayo ay tinanong siya nito kung iiwan na lang ba siya nito ng ganito. At dugtong pa niya na soon, mayroong isang tao na mula sa ibang branch na pupunta dito upang patayin ka. At wala ka nang magagawa kung mag-isa ka na lang, ngunit sa sinabi ng lalaki ay walang pakialam ang ating bida habang nilagyan niya ng bala ang kanyang baril. Habang ang lalaki naman ay sinabihan ng ating bida na ngayon pa lang, kung ikaw ay luluhod at magmamakaawa, baka ako ay. Ngunit di niya na ito na ituloy dahil isang putok ng baril ang isinagot ng ating bida. Habang sinabihan niya ang lalaki na napakaingay mo. Nang bigla na lang mayroong tumahol na isang aso at napalingon na nga ang ating bida, ito pala ay ang kanyang aso na si Munggo, at makikita natin na parang isang teddy bear ang aso na ito sa sobrang cute nito. At makikita natin na umaliwalas na ang mukha ng ating bida, habang tinatanong niya ang kanyang aso na kung sobrang na-miss ba siya nito. At tinanong niya ang aso kung nagugutom ba ito. At dugtong pa niya na umuwi na sila at magdadala siya ng pagkain nilang dalawa, na agad namang tumahol ng 2 beses ang kanyang aso. Ang pangalan ng ating bida ay si Kim Gon. Alias, Battle Devil, ang kanyang trabaho ay ang pagiging number 1 hitman. Habang naglalakad silang dalawa ni Munggo ay may nakikita silang mag-ina na nag-uusap, habang sinasabi ng anak nito na kung pwede ba siyang umiskip sa kanyang school ngayon. At nakangiti naman sinabi ng kanyang ina na ito ay hindi pwede sa halip, kung ikaw ay pupunta sa paaralan ako ay gagawa ng isang bagay na mas masarap para sayo. At nang marinig ito ni Kim Gon ay napaisip na lang siya sa isang bagay na mas masarap, na kung mayroon pa bang anumang snack si Munggo na natira sa bahay. Nang bigla na lang mayroon siyang natanggap na mensahe mula sa kanyang telepono. At napasabi na lang siya sa kanyang isip na mayroon na naman bang bagong misyon. At nang binasa niya ito ay may nakalagay na web sender, at nagpakilala bilang si team leader Kim Mi-young. At may nakalagay na mayroong ibinigay sa iyo na isang oportunidad upang i-dominate ang Merm sa maikling panahon. At napamura na lang siya nang mabasa ito. At napasabi na lang siya na isa lang itong spam. At lumipas ang ilang sandali ay pumunta na si Kim Gon sa isang grocery upang bumili ng makakain habang iniisip niya na kung ano kaya ang gustong kainin ni Munggo, at dugtong pa niya na hindi ko alam kung ano, pero bibili na lang ako ng kahit ano sa ngayon. Nang bigla na lang may lumapit sa kanya na lalaki, habang ang ating bida naman na nagtatanong kung ano kaya itong nararamdaman niya, at dugtong pa niya na kung ano kaya ang kanilang pinagbubulungan. Habang ang lalaki naman ay sinabihan niya ang ating bida na malamang ito ay tungkol sa trabaho. Habang ang ating bida na walang kaalam-alam na ito na pala ang taong sinabi ng lalaki kanina na mayroong tao na mula sa ibang branch ang papatay sa kanya. At napamura na lang ang ating bida habang tinatanong niya ang lalaki kung ano ang kanyang ibinulong. At tinanong niya din ito kung siya ba ang kinakausap nito. At sumagot naman ang lalaki na oo, siya nga ang kinakausap nito. Na ikinagulat naman ng ating bida ang kanyang nakikita. Ito pala ay may hawak na baril at handa ng pasabugan ang ulo ng ating bida. Habang nakangiti ang lalaki ay sinabihan niya si Kim Gon na, napakagandang panahon upang ikaw ay mamatay. Sabay sabing goodbye number 1. Habang ang ating bida na hindi na nakareact ay napasabi na lang ng shit. Ito ay isang malupit na mundo upang managinip ng. Ngunit hindi niya na ito naituloy dahil bigla na lang binaril siya ng lalaki. Habang dahan daw ang dumidilim ang kanyang paningin ay napapatanong na lang siya na kung ang pagkamatay ba ng ganito, ay ang makabuluhan. Hindi, dahil pinatay lang din naman ako sa huli, o maghihiganti na lang ako sa butthead na iyon sa impyerno. Ngunit ano naman ang mangyayari sa kawawa kong alaga na si Munggo, may iwan na lang ba siya mag-isa doon? Ngunit nang uminulat niya ang kanyang mata ay nakita niya ang kanyang alaga na si Munggo, nang bigla na lang may sumilip din na isang kalbo at kumikinang pa ang ulo nito.
At dahil sa kanyang nakita ay napabalikwas siya ng pagbangon at sa di inaasahan ay nauntog siya sa ilong ng kalbo at kita nyo naman na talagang malakas ito parang sinuntok ng kamao ni Paquito. Habang napahawak siya sa kanyang ulo ay napaisip na lang siya na kung bakit hindi pa siya patay, dahil malinaw naman sa kanyang alaala na binaril siya sa ulo, at napaisip na lang siya na teka, bakit parang nakita ko si Mango. At nang lumingon siya sa kanyang gilid ay nakita niya ang cute niyang alaga, na parang ikaw cute, mukhang aso. At napatigil siya sa kanyang iniisip dahil sa pagsigaw ng kalbo, at sinabing narito na siya. Na ipinagtaka naman ng ating bida, at dugtong pa ng kalbo na ang aming tagapagligtas ay tumugon na sa aming mga tawag. Habang si Kim Gon naman ay napasabi na lang na kung ano kaya ang pinagsasabi ng kalbong ito. At nagsigawan ang mga miyembro ng Blood Fraternity. Na ipinagtaka naman ng ating bida, at napapatanong na lang siya kung ano ang nangyayari sa mga taong ito. At binati na nga ang ating bida at sinabi ng kalbo na ikinagagalak kitang makilala aming tagapagligtas. Habang si Kim Gon naman na hindi pa rin alam kung bakit siya tinatawag na savior ng kalbo. Habang nagpakilala naman ito na siya raw ay ang first elder ng Blood Fraternity na si Deduk. Habang ang ating bida na tinitingnan ng kalbo ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ang kalbong ito ay si Deduk ang kalbong agila. Habang si Kim Gon naman na nagtataka at napatingin sa kalbo ay napatanong na lang siya na kung bakit siya tinatawag na savior, at kung paano ito nangyari. Habang tulala ang ating bida ay sinabihan siya ng kalbo na mayroon kaming hiling sa iyo. Ito ay ang upang i-dominate ang Merm. Habang ang ating bida na parang lutang ay tinanong ang kalbo kung ano ang i-dominate at kung sino ito. Ngunit siya ay natigilan at napapatanong kung nasaan siya. Habang makikita naman natin ang matatayog na mga bundok na nakapalibot sa lugar na ito. Habang sinasabi ng ating bida na hindi ito ang mundo na alam ko. Ito na ba ang tinatawag nilang mundo ng Merm na nasa ibang dimensyon? At ito ang kailangan kong i-dominate ang tinatawag na Merm. At ako ang malas na naisummon ng mga taong ito, at ano ang ibig sabihin ng mga kumag na ito. Habang makikita naman natin ang tuwa sa mga mukha ng mga miyembro ng Blood Fraternity. At sinabihan niya ang mga ito na ang mga taong ito ay mga baliw. Na agad namang naging pangit ang mga mukha nito dahil sa narinig nila mula sa ating bida. Habang tinitingnan niya ang kanyang telepono ay para siyang mababaliw, at napamura na lang siya. At sinabi niya na paano ako makakapag-deal sa aking grupo kung ganito ito, at dumagdag pa na walang signal, tanga talaga paano magkaroon ng signal kung nasa ibang mundo ka na diba? At galit na galit niyang sinabihan ng mga miyembro ng Blood Fraternity na ibalik siya kung saan siya galing. At dugtong pa niya na hindi siya maibabalik ay pagmumurahin niya ang mga ito. Sabay tanong niya sa mga miyembro ng Blood Fraternity na kung nasumpa na ba ang mga ito. At dugtong pa ng ating bida na kailangan niyang makabalik upang mahanap ang taong bumaril sa kanya, at may pagbabante niyang sinabihan ng kalbo na ibalik na siya kaagad kung ayaw mong gugupitan kita ng shoggy, at napatikip na lang ng bunganga ang isa pang itlog sa gilid. Habang ang kalbo naman na si Deduk ay sinabihan niya ang ating bida na hindi ba't ikaw ang aming tagapagligtas. At sumagot naman ang ating bida ng may pang-aasar na hindi sa lahat. Ikaw na kalbo ang pinuno nyo ba ay inutil? Itigil mo na yung pagdaldal mo patungkol sa pagiging tagapagligtas sa mga bagay na yan, at ibalik mo na lang ako bilasan mo. Ngunit nagsitawanan lang ang mga miyembro ng Blood Fraternity. Dahil sa pagtawag ng ating bida na kalbo kay Deduk. Nang bigla na lang may malakas na boses ang yumanig sa kanilang lokasyon at sinabihan ang ating bida na tama. Yan ang karapat-dapat na ugali, at ang kinakailangan upang maging aming tagapagligtas. Habang lumalapit ay sinabihan niya si Kim Gon na ang First Elder ay hindi yan kalbo. Yan ay natural walang halong chemical, talagang ganyan na yan hindi talaga tinubuan ng buhok. Habang ang mga nakarinig naman na miyembro ng Blood Fraternity ay napasabi na lang ang mga ito, na ang First Elder, kapag sinabihan ng ganyang mga salita ay nakakatakot. At dugtong pa ng babae na ang kanilang senior ay hindi nakapagpigil sa kanyang init ng ulo. Habang makikita naman natin ang kalbo na pulang-pula parang natatae. Habang galit na galit ay sinabihan niya ang bagong dating na ikaw na matanda ka. Huwag mong sabihin ang mga salitang iyan.
Ngunit agad na dumiretso ang matanda sa ating bida at sinabing mag-ingat ka sa mga salita mo, kahit gaano pa man na ikaw ay tawagin bilang tagapagligtas ang iyong sarili, kung ikaw ay walang galang at ang pangungutya sa akin ng ganyan. At makikita natin na parang demonyo ang taong ito na sinabihan ng ating bida na ikaw ay mamamatay. Ito pala ay ang leader ng Blood Fraternity na si Sahakyong. Ngunit ang ating bida na walang takot ay nakangiting sinabihan niya ang leader na tanda. Mukhang ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, mag-ingat ka sa iyong mga sinasabi. Kayo ang nagdala sa akin dito nang walang pahintulot mula sa akin. Habang naglalakad palapit sa leader ng Blood Fraternity ay binalaan niya ito na ang susunod kong gagawin ay nakadepende na kung ano ang iyong sasabihin, kung gagawa ka ulit ng iba pang madulas na salita mula sa iyong dila. Ay mayroon akong isang pagkakataon na palalayasin kita dito tanda. Ngunit agad namang sinigawan ng kalbo ang ating bida na makinig ka muna Savior, paano mo nagagawang magsalita ng ganyan sa harap ng pinuno? At agad namang pinatigil ng pinuno ang kalbo, habang sinabihan niya ito na ako muna ang makikipag-usap sa ating bida. At tinanong niya ito na kung paano na lang kung ganito. Kung magagawa mo akong talunin ay ibibigay ko sa iyo ang aking posisyon bilang pinuno. At maaari mo nang gawin ang gusto mo pagkatapos noon. Na agad namang tumutol ang kalbo sa gustong mangyari ng kanilang pinuno at dugtong pa niya na ito ay hindi katanggap-tanggap. Ngunit di man lang nakinig ang pinuno at pinagpatuloy lang ang kanyang gustong gawin, habang sinasabi nito na gayon paman, kung hindi mo ako magawang talunin. Ngunit di na ituloy ang sasabihin ng pinuno, dahil sinabi ni Kim Gon na kalimutan mo na ang lahat ng mga iyon, at ipadala mo na lang ako pabalik sa orihinal kong mundo. Ngunit hindi ito nagustuhan ng pinuno, habang ang ating bida na nakaramdam ng matinding pressure ay napapatanong na lang siya kung ano kaya itong nararamdaman niyang kakaiba. Habang ang pinuno naman ay sinabihan niya si Kim Gon na ipapakita ko sa iyo ang totoong impyerno. Habang naglalabas ito ng kanyang killing intent. Habang ang ating bida naman ay napasabi na lang na kung ano kaya itong nakakapangilabot na pressure na ito. Na kahit pa noong nagtatrabaho pa siya bilang isang killer, ay hindi niya nararamdaman ang bigat ng pressure na ito. Habang pinapalakas niya ang kanyang sarili sa pagsasabi niya na walang dapat ikabahala, dahil ang kanyang kalaban ay isa lamang hamak na matanda. At dugtong pa niya habang nagpapalabas din siya ng kanyang killing intent, at mapapansin naman natin ang demonyo sa kanyang likuran, habang sinasabi niya sa kanyang isip na bilang isang nangungunang hitman, at binansigang the battle devil ay hindi ako natatakot. Habang naka-boxing style ang ating bida ay sinabihan siya ng matanda na kung handa na ito. Habang si Kim Gon naman ay sinagot lang ang matanda na kung sa tingin ba nito ay kailangan pa niyang maghanda upang humarap sa katulad niyang matanda. At sumagot naman ang pinuno ng Blood Fraternity na titingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang pagiging mayabang mo. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na kung maglalaban na lang ba tayo ng puro salita na lamang. At dugtong pa niya na pagbibigyan na kita ng isa mong atake, sabay sabi sa pinuno na lumapit ka na dito tanda. Na agad namang sinabi ng pinuno na hindi ko tatanggihan ang alok mo, at ako na ang unang aatake. Nang bigla na lang nawala ang matanda sa kanyang kinatatayuan. Habang si Kim Gon naman ay nanigas na lang sa kanyang nakita at di nakagalaw. Habang makikita naman natin ang pinuno na nasa gilid na ng ating bida, at handa ng umatake, at makikita natin ang suntok ng katotohanan. Na hindi man lang magawang maiwasan ng ating bida at sulido niyang sinalo ang suntok ng matanda at napaangat ang dalawang paa ng ating bida sa sobrang lakas nito, at dahil sa impact nito ay tumilapon pa ang ating bida sa hindi kalayuan dahil sa tumama ang kanyang likuran sa malaking bato. At nagdulot pa ito ng malakas na pagsabog kung saan tumama ang ating bida, habang makikita naman natin na napasuka pa ito ng dugo dahil sa pinsala ng kanyang katawan. At makikita nating nakaluhod ang ating bida, habang dahan-dahan na lumapit ang pinuno ay may pangungutya niyang sinabi kay Kim Gon na kahit ang isang simpleng atake lamang ay hindi mo man lang nagawang maiwasan. At tinanong niya ang ating bida na kung totoo ba talaga na siya ang kanilang tagapagligtas. At dugtong pa ng pinuno na sa totoo lang ikaw ay kaawa-awa. Na hindi karapat dapat harapin, ngunit bigla siyang napatigil dahil sa may kumagat sa kanyang paa, at makikita natin na si Mango pala ito. Naku!
Mango, kilawin ka ngayon, habang ang ating bida naman na di alam ang gagawin ay sinabihan niya ang kanyang aso na tumakbo na ito palayo. At galit na galit si Kim Gon na binalaan niya ang pinuno na wag mong galawin si Mango, kung gagawin mo yun, ay talagang papatayin kita. Ngunit may bigla na lang mabilis na dumaan sa kanyang mukha na mabilis namang nilingon ni Kim Gon, at napasambit na lang siya sa pangalan ni Mango, habang si Mango naman ay di na gumagalaw. Habang ang pinuno naman ng Blood Fraternity ay inutusan si Kalbo na itapon ang ating bida sa underground prison pati ang beast na kasama ng ating bida at ipakain sa mga gutom na mga lobo. Naagad naman sumagot si Kalbo na yes, master. Ngunit sinigawan naman ni Kim Gon ang pinuno na hindi beast si Mango, ito ay ang kanyang pamilya. At sinabihan niya ang pinuno na hindi ba't binalaan na kita. Na kung gagalawin mo si Mango ay talagang papatayin kita at kung iniisip mo na ikaw na ang pinakamalakas dito ngayon. Huwag kang magpatawa dahil hindi ikaw ang malakas. At tinanong niya ang pinuno ng Blood Fraternity na kung sa tingin mo sino kaya ang pinakamalakas sa mundong ito. Ang isang tao ba na mayroong maraming pera? Nang marinig ito ni Kalbo ay sinabihan niya ang ating bida na ang pangahas mo naman na takutin ang pinuno. Habang ang ating bida naman ay patuloy lang sa kanyang sinasabi na kung ang pagkakaroon ba ng lakas o ang pagkakaroon ng patalim. Ngunit ang sagot sa mga ito ay wala sa lahat ng nabanggit. At napalingon naman ang pinuno ng Blood Fraternity. Habang si Kalbo naman na nagulat ay tinanong niya ang kanyang master na kung ano ang bagay na iyon. Habang ang pinuno naman ay sinabi nito na isa itong kakaibang hugis na bagay. At sinabihan ni Kim Gon ang pinuno na makinig ng mabuti, dahil ang nag-iisang pinakamalakas sa mundong ito ay ang taong mayroong hawak na armas. Sabay tutok sa pinuno ng Blood Fraternity, at ipinutok niya ang baril na umalangaw-ngaw sa buong paligid. Habang ang pinuno naman na walang kaalam-alam ay nakatayo lamang na hinihintay ang kanyang kamatayan. At tinanong pa niya ang ating bida na kung ano namang silbi ang bagay na hawak nito. Nang bigla na lang bumahon ng bala sa kanyang ulo, at makikita natin na talagang nagulat ito. Habang si Kalbo naman na walang alam ay tinanong pa niya si Kim Gon na kung ano ang eksaktong silbi ng bagay na hawak mo. Nang bigla na lang nakita niya na bumagsak ng dahan-dahan ang kanyang pinuno, habang napanganga sa gulat, ay di niya na magawang magsalita pa at tinitingnan niya ang pinuno na bumulagta sa lupa at wala ng buhay. Habang si Kalbo naman na pinoproseso peren sa kanyang utak ang nangyayari ay di peren makagalaw sa kanyang kinatatayuan at napapatanong na lang siya kung ano ang nangyari sa kanyang pinuno at kung bakit bigla na lang itong bumagsak. At nauutol niyang tinawag ang kanyang pinuno at nang di na ito sumagot ay agad niyang inutusan ang mga miyembro ng Blood Fraternity na umatake kay Kim Gon. At galit na galit niyang sinabihan ang kanyang mga alagad na huwag hayaang mabuhay ang taong pumatay sa kanilang pinuno. At agad naman na sinunod ng mga ito, at sabay-sabay na sumugod patungo kay Kim Gon, habang si Kim Gon naman ay kalmado lamang na sinabihan ang mga ito na lumapit, at dugtong pa niya na mayroon pa akong isang natitirang armas dito, at seryoso niyang sinabi na hinihintay na kayo ng isa ko pang baril at dugtong pa ni Kim Gon na yan ang gusto ko, lahat kayo ay sabay-sabay na lumapit sakin. Sabay putok ng kanyang dalawang baril, habang ang mga miyembro ng Blood Fraternity ay walang alam sa panganib na paparating ay patuloy peren sa pag-usad at makikita natin na agad tinamaan sa ulo at leeg ang dalawa at sinabihan ni Kim Gon ang mga ito na nagkamali kayo nang napili niyong kalaban. At habang patuloy sa pagbaril si Kim Gon ay isa-isa namang bumagsak ang mga alagad ng First Elder at kada putok ng baril ay sapol sa ulo ng mga miyembro ng Blood Fraternity. Habang sumigaw ang mga ito na pigilan ang ating bida. Ang iba naman ay humihingi ng tulong sa Elder upang sila ay mailigtas nito. Habang si Kalbo naman na First Elder ng Blood Fraternity ay pinagpapawisan na lang ng malamig sa kanyang nakikita. At may sumigaw pa ng mga miyembro ng Blood Fraternity na huwag silang mag-hesitate. At sabay-sabay sugurin si Kim Gon, habang may sumigaw naman dahil sa sakit na kanilang nararamdaman. At biglang ipinakita ang nakaraan ng ating bida, at may sumigaw na lalaki na nasa kanyang harapan na itigil na ng ating bida ang kanyang ginagawa. At dugtong pa ng lalaki na inaamin na namin ang aming pagkatalo, at humihingi ako ng kapatawaran sa lahat. Ngunit sinabihan lang siya ng ating bida na oy, alam mo ba kung ano ang moral ang kinabubuhayan ko? Ito ay benignity in moderation, ang benignity ay ang salitang,
kindness tolerance towards the others or kabaitan pagpaparaya patungo sa iba. At makikita natin ang kamao ng ating bida na agad na tumama sa mukha ng lalaki. At makikita natin ang dahan-daang pagbagsak nito, nang biglang dinakno ni Kim Gon ang ulo nito upang di tuluyang bumagsak, sinabihan niya ang lalaki na ito ay ang masalipuot na paghihiganti, at makikita natin na nakabulagta na din ang mga kasamahan nito, habang nagtatanong naman si Kim Gon na ang taong ito ay napakabilis naman mawala ng malay. Ito pala ay noong kabataan pa ni Kim Gon, na may edad na 18 taong gulang, na may nickname na Ghost of Fighting. Mayroong labanan na humigit kumulang 282, walang tabla at wala ding talo. Kasalukuyang leader ng The Night Parade of 100 Demons, at kasalukuyan ding head ng biker gang sa Incheon Union. Habang tinitingnan ni Kim Gon ang lalaki ay may bigla na lang tumawag sa kanya na isang lalaki na agad namang niyang nilingon. At makikita natin na huminto ito, habang tinatanong niya si Kim Gon na kung sa tingin ba ng ating bida na siya na ang pinakamalakas dito ngayon. At wala ni isa ang mananalo sa nandito laban sa kanya kung tutuusin. Gayunpaman, alam mo ba kung sino ang pinakamalakas na tao na hinding-hindi ka mananalo laban dito? Ngunit sinagot lang siya ng ating bida na ito ay kalokohan lamang. At sinabihan niya ang kalbo na tingnan siya nito, na kung mukha ba akong fucking pushover sa iyo. At dugtong pa ni Kim Gon na sabihin sa kanya kung sino ang malakas na taong ito. At dalhin mo dito sa akin. Ngunit nagulat naman si Kim Gon nang bigla na lang may isang putok ng baril ang kanyang narinig sa ibaba, habang dahan-dahan niya itong tinitingnan na may halong kaba sa kanyang mukha at mata. Ay nakita niya na ang kanyang paa pala ang binaril ng kalbong lalaki na nakasuit at sinabihan niya ang ating bida na kahit gaano pa man kalakas ang iyong mga suntok at kung gaano kakabilis, ay hindi ka mananalo laban sa baril. At napaluhod na lang si Kim Gon habang hinahawakan niya ang kanyang paa. At tinanong niya ang lalaki na kung bakit niya ito ginawa sa kanya. At sumagot naman ang lalaking bumaril sa kanya na ang rason kung bakit ako lumapit sa iyo ay upang bigyan ka ng isang alok. At pasigaw naman na tinatanong ni Kim Gon ang misteryosong lalaki kung bakit hindi niya na lang ito sinabi. At kung bakit pa siya nito kailangan na barilin. At nakangiti naman sumagot ang lalaki at sinabihan niya si Kim Gon na kung bakit siya nag-o-overreact, at dugtong pa niya na binaril naman kita ng dahan-dahan, at sinabihan naman ni Kim Gon ang lalaki na kung nawawala na ba ito sa matinong pag-iisip.